Okay, so good evening po sa lahat. So kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, so please subscribe na po kayo para sa mga updated pa nating videos. Kasi normally, yearly kapag may mga bagong guidelines, so kailangan po, nag-upload po tayo ng videos. At saka yung mga tips kung paano tayo makakapasa or makakapasok sa DepEd. Kasi ayon sa naririnig natin, napakahirap makapasok lalo na kasi walang item pero ang daming applicants. Yan yung isang nakikita natin. Kaya napakahirap pumasok. Pero kung tutuusin, madali lang kung kayo po ay meron ng idea, no? At ipipresent po natin dito yan sa mga videos na gagawin natin, ano? So please subscribe po. So ngayon po, unahin natin yung duties and responsibilities of Project Development Officer 1. Sa DepEd po, normally, Officer 1, 2, 3, and 4. No? So, habang tumatagal, pwede po kayo magpa-promote ng magpa-promote. Provided na kayo po ay nakukuha nyo yung nakaset na qualifications. Ano? So, ano nga ba yung Project Development Officer 1? No? So, normally, ito po ay school-based. So, later, discuss po natin. So, unahin po muna natin, no? So, marami diyan nagtatanong, gusto mag-apply sa DepEd pero hindi alam kung ano ba yung trabaho. Napaka-importante na alam na po natin yung magiging trabaho or meron tayong idea kasi during the selection process or the interview, tatanungin niyan kung kayo ay merong idea. So, ang interviewer natin magkakaroon ng mas naa-attract yung interviewer natin or mas natutuwang interviewin kapag meron ka ng idea na sa tingin nila ay makakatulong. Paano kung wala, no? So, napakalaking bagay po na meron na tayong mga videos na makakatulong sa inyo. I-search nyo lang anytime and then pakinggan nyo lang po yung ating videos, So, sige, so let's proceed po with CSC prescribed qualifications. So ito po ay ginagawa namin as HR, ginagawa po namin ito kapag before bago yung empleyado magtrabaho, so nagkakandak po ng orientation. So ganoon din po bago kayo mag-selection process or mag-hiring, so meron pong orientation, dinidiscuss po itong mga to, no? So mas maganda meron na kayong idea para alam niyo na ina-applyan niyo. So unang-una, paano ba ma-qualified? So, dapat, kung gusto mong ma-qualified, unang-una, meron ka nitong mga to. Education. So, dapat po kayo ay college graduate. So, any baccalaureate naman or any college course ay pwede. So, lahat naman yan ay relevant to the job. Ang experience, non-required. Meaning to say, pwede kayong mag-apply kahit fresh graduate at wala pang experience. Ang eligibility naman, dapat po kayo ay merong or pasado sa CSE Professional Examination. Kung hindi naman po kayo, kung wala po kayong CSE, pwede na po yung second level eligibility katulad ng mga LET, any board exam po ay pasok sa second level eligibility katumbas ng CSC Professional Examination, no? So ang trainings man po ay non-required, no? Pero advantage kung meron na po kayong experience and trainings kasi yan po ay merong points na binibigay during the selection process or the hiring process, Pero kung wala, okay lang din naman po, Yan. So, kung may question lang po kayo, comment lang sa baba, ha? Next po natin ay ang job description. So, ang position title po, ito po ay permanent position na sa government or sa DepEd. So, habang buhay na po ito, no? So, nasa sa inyo na lang kung paano kayo magpapapromote. Yan. So, didiscuss po natin yan sa mga ibang videos paano mapopromote sa PDO. So, position title po is Project Development Officer 1. Ang parenthetical title ay none kasi as is na po yun, Project Development Officer 1. Ang unit or division po kung saan kayo madi-deploy ay normally ay sa elementary, sa junior high school, or sa senior high school. Meaning to say, school-based po tayo. Yung po nilagay ko dito na clustered schools, normally po kasi dahil kulang ang item, pero napakarami ng schools, kulang ang item para sa Project Development Officer 1, ngayon po nagkakaroon ng clustering. For example, yung tatlong school na magkakalapit and then kokoti naman yung teachers, kina-cluster po yung tatlong school, either elementary, junior, or senior high school. Pagsasama-samahin yon and then kayo po yung magiging PDO nung tatlong school. So, okay lang yon kasi maliliit lang naman yon. Unlike nung sa akin, 224 ang teachers. Pag dinivide yon
sa ilang schools, so napakarami sa maliliit na schools, ano? Kaya maswerte kayo kapag kokonti lang yung kahit 3 schools pa yan, pero konti lang yung teacher, konti lang yung project, no? So, madali lang. So, kayo po ay magre-report sa school head. Ayan, kung 3 yung school, so 3 school heads po yung re-reportan nyo, no? So, kayo na po yung bahalang, si school head na po yung bahala sa inyo. So, ang salary grade po ng PDO1 ay katulad ng AO2 at saka Teacher 1. Salary grade 11, equivalent to 30,024 pesos. Ito po yung sa year na yon, sa year ngayon 2025. Sa 2026, that will be there will be an additional salary because that is tranche 3 as per EO 64 series of 2024. Ito pa yung 4 na tranche, ano, kung saan every January 1 nag-i-increase ng sweldo. So until 2027, no? 2027 meron po tayong increase ng sweldo every January 1. Okay? So ang governance level po natin, so normally ay Office Schools Division Superintendent. So set aside na po natin ito kasi malalaman nyo din naman yan. So proceed po tayo sa job summary, no? So narinig nyo, Project Development Officer. So project, so meaning to say, magpo-focus tayo sa mga projects ng school. So development, so magdi-develop tayo ng mga project, and then officer tayo yung mamamahala sa mga projects ng school, no? So ito yung job summary. So para meron kayong, ito na yung abstract, no, ng ating position. Under the direct supervision of the school head. So, school head po ang ating immediate supervisor sa school. So, reporting po tayo sa school head or sa principal. No? So, the position is responsible for facilitating the implementation of various programs. So, iba po ang programs, iba po ang projects and activities initiated by the school, mandated by DepEd Central Office, at the school level. Kung may mga project po na ibababa ang central office, papunta sa region, papunta sa division, papunta sa sub-office, papunta sa school, so tayo po yung mamamahala, no? So dapat aware tayo sa mga projects and programs ng DepEd. So the position is expected to perform tasks or roles related to program management. Yan. So paano ba ginagawa ang isang program? No? So kung wala po kayong idea, mag-stick lang po kayo sa YouTube natin at i-discuss po natin yan. Paano mag-develop ng program, paano mag-implement, paano makipag-coordinate, paano makipag-partnership kasi ang mga schools meron po yung partnership, ano? Yung tinatawag nating stakeholders katulad ng barangay, no? Local government, munisipyo, kapitolyo, etc. And advocacy in the school. So, ang school may iba't ibang klase ng advocacy, ano? Mga gender and equality, ayan, ano? Iba-iba. Women's Month. So, tayo po ay depende po sa school, ano? Pero meron pong general na advocacy monthly, no? Depende kung sa elementary, junior, and senior high school. So, that will be the job summary for PDO1, no? So, punta po tayo sa mismong job description, no? Or yung tinatawag nating duties and responsibilities. So, aside from duties and responsibilities, ang tawag po talaga doon sa amin, kung kayo po ay nasa DepEd na, KRA. Ito yung Key Results Area na kung saan yung buong trabaho natin ay dito lang nakafocus. Na kung wala dito, meaning to say, hindi natin siya trabaho. No? Kung may pinapagawa tayo ng hindi related dito sa 4, no? So, hindi po natin siya trabaho. Pwede po natin siyang tanggihan, no? Yan. So, unahin po natin. So, yan, we have, eto dito maglalaro. So, ang bawat isa po dito, for example, program management and implementation, meron po yung nakalagay na duties and responsibilities. So, eto po yung 4 na KRA, ano? So, hinati sa 4 yung ating trabaho. So, bawat trabaho niyan, meron yung mga duties and responsibilities na naka-indicate. So, unahin natin, program management and implementation. Pangalawa, program coordination and partnership. And then advocacy, yan yung kanina sa job summary. And then secondary duties. So, ano-ano ba tong mga to? No? So, unahin natin yung, yan. So, kinapi-paste ko na lang ha. Pasensya na. So, wala kasing time. Ano? Bukas may pasok na naman. So, key results area, yung kanina. Ito yung 4 na may color. Yung green, violet, blue, and red. Yan.
So, nilagyan ko lang ng color coding para mas madali nating makita. So, sa program management and implementation, dito naman sa right side, yung duties and responsibilities. So, sa program management, tandaan program management. So, ima-manage ang isang program and i-implement. Okay. So, number one, duties and responsibilities po natin is to facilitate the overall preparation and conduct of programs, projects, and activities under the direct supervision of the school head. So tayo yung magpa-facilitate overall. Ano? Yan ang number one role natin. So letter A, prepare and submit a plan. Yan, meron po tayo dyan mga action plan na uploaded na videos to execute the programs, projects, and activities at the school level anchored on DepEd policies and guidelines. So, didiscuss naman po yan ng DepEd pag kayo po nakapasok na. Letter B, consolidate the programs. So, pagsamasamahin ng programs, alin ba yung programs na gagawin January, February, March, April, May, June, hanggang December. No? Activities to be conducted on a school-based calendar. O, ang school-based calendar po natin, yun po ay kung kailan nag-start yung pasukan. Ha? So, ganun po ang school-based calendar. Hindi po January to December. So, school-based po, meaning to say school year. No? Letter C, coordinate with concerned school personnel for the required support, resources, and documentary requirements. Of course, coordination. Letter D, facilitate and monitor the conduct of programs and activities in the school and regularly report to the school head about the status of the implementation. Yan, yung sa action plan, makikita po natin dyan, ano na ba yung natapos, nasaan na ba yung project, nasa planning stage pa lang ba, nasa implementation na, nasa monitoring na, ongoing na, and then tapos na, no? So gagawan po natin lahat 'yan, no? Ng narrative and so on, ng report, no? Overall report. So meron po akong mga sample files ng mga report. So mamaya po di-discuss po natin, ano? So available naman po 'yon para lang meron kayong idea. So letter E, collect, consolidate, and provide a basic analysis of data related to the implementation of programs, projects, and activities. Again, consolidation, no? Provide basic analysis, no? Kapag tapos na yung project, o ano ba yung naging problema, ano ba yung naging result, ano ba yung naging impact ng project natin. Nakatulong ba to? Ilan ang natulungan? Paano nakatulong sa school? No? And number two, provide support to the school planning team. So, bawat school po ay meron tinatawag na school planning team maliban sa school-based management. So, ako po ay nasa school-based management at nasa report team din ngayon. No? Yan. So, in the preparation of implementation of school plans. So, dati po ako ay AO. So, ginagawa ko din po yan, mga projects and programs kasi wala kaming PDO. Ngayon naman ako ay teacher na. So, ako pa rin ay nasa report team. So, gumagawa pa rin kami ng mga programs and projects. Ano? So, wala naman kaming PDO. Ano? Yan. So, yan. So, kung kayo po ay PDO, so kayo po ay makikipag-coordinate sa AO, makikipag-coordinate sa school head, makikipag-coordinate sa mga teachers, no, na may hawak ng mga per project. So, punta na po tayo sa KRA number 2, yung Program Coordination and Partnership. So, ano naman ito? Number 1, coordinate with concerned personnel from the school's divisions office. Yan. So, normally yan, makikipag-coordinate tayo sa HRD, no? Human Resource Management, no? Anong tawag dito? Development ata. So anyway, basta pupunta po tayo, makikipag-coordinate po tayo sa division office regarding po sa mga projects, kung may ibababang project ang division or kung meron po tayong ipapa-approve na project from school to our division office. So palaging merong coordination na nangyayari. Number 2, assist in mobilizing the support of the school community and other stakeholders implementing the programs. Ayan yung sinasabi ko kanina. No, meron na tayong tinatawag na school community. Ito yung makikipag-coordinate tayo sa ating SPTA, makikipag-coordinate tayo sa barangay, mga gulayan, sa paaralan. So, meron yung mga coordination. Meron mga groups na gusto mag-donate. Yan, makikipag-coordinate tayo. Sa mga health center, yan, makikipag-coordinate tayo. So, bawat programs, dapat po alam natin kung saan tayo makikipag-coordinate. No? Yung mga sa DSWD, sa munisipyo, LGUs, etc. Okay, madali lang po yan. No? So, dapat lang ay very active kayo, no? At very enthusiast, no?
every time kasi ang hawak po natin ay projects, ano, hindi puwedeng papatay-patay tayo, 'no, babagal-bagal. And number 3 na KRA po ay advocacy. So ano naman yung advocacy? Yan. So disseminate advocacy resource materials to increase the awareness and understanding of the school community program. So paano mo i-disseminate yung mga advocacy sa pamamagitan ng mga materyales katulad ng mga leaflets, poster, mas madali, gumawa ka na lang ng tarpaulin, i-post mo sa school, meron kaming project na ganito, meron kaming book drive, ano, etc. Meron kaming, yan, for example, donation ng books, planting, baka gusto niyo po mag-donate ng mga plants, yan. So, mga ganun lang. So, madali lang yan. So, at least meron lang po kayong idea. No, ito yung pinakamahirap kasi yung last part, ano? Secondary duties. Ano ba yung secondary duties? As may be assigned by the supervisor or the school head. No? So, depende po sa school head kung ano pa yung mga other duties na ma-assign sa atin pagdating sa school. So, saka na po natin problemahin yan kapag tayo po ay na-hire na sa school. Ano? So, yan lang po ang ating duties and responsibilities. Kapag wala po dyan, so pwede po tayong tumanggi kung tayo po ay makakatanggi. Pero kung kaya pa ng ating powers, go lang po tayo. Kasi ako, kapag binibigay ng trabaho, ginagawa ko ng hindi lang 100%. No? Binibigay ko 100% at kung kaya pa, no? Kasi more learnings, mas madali kang mapopromote, mas marami kang idea, mas magagamay mo yung mga trabaho, ano? So, saka ka na magreklamo kapag ikaw ay, ano na, malaki ng sweldo, ano? So, kapag bago pa lang tayo, ayan, so go lang ng go kasi mas marami kang matututunan, no? Mas maganda yung marami kang matutunan kasi eventually, magagamit mo rin siya sa promotion kapag alam mo na lahat ng pasikot-sikot sa trabaho, ano? So again po, so you can scan the QR code or fill up the link, no, below this video para po dun sa ating mga nabanggit ko kanina, mga sample files, ano? Mga files po 'yun na ginamit ko na sa nung ako po ay naggagawa ng mga projects, programs, monitoring, etc., ano? So na-awardan na din po tayo. So ngayon po ay nasa teaching na tayo, which is the same pa din naman. So nagtuturo, the same time gumagawa ng mga projects, nagmo-monitor, nagre-report sa division office, sa central, sa region, etc., no? So monthly, weekly, daily, may report. So malaking tulong po kapag kayo po ay nasanay na sa pagre-report. So yun lang po, at pasensya na kung medyo mahaba. Ganito rin naman ang orientation na ginagawa kapag kayo po ay mag-a-apply na sa DepEd at kapag kayo po ay mag-start na ng trabaho. Meron tayong onboarding activities na tinatawag. Ito yung orientation. So once again po, thank you so much for listening. Sana po makapasa kayo sa inyong application sa DepEd. So, yun lang, and God bless.